Dahil sa isang pagkakamali ay nawala bigla lahat ang mga ipinundar ni Nanay Annalyn. Walang itinira sa bahay nito matapos itong tupukin ng apoy. Laking gulat ni Nanay na sa pagbalik niya'y abo na lang ang kanyang naabutan. Sabi nga ng kasabihan, mas okay na ang manakawan, wag lang masunugan. Paano ito papasanin ni Nanay Annalyn gayong apat ang kanyang anak na tinataguyod at tila ba may problema sa samahan nilang mag-asawa? Ating panoorin at kapulutan ng aral ang ating bagong kwento ngayon. At ito ang kwento ng buhay. Nung bumalik po ako nung mag-alas 4, wala, dingas na yung bahay ko. Ugdaw na, wala nang hahabulin. Ang unang lumiyab, ito pong mga pintuan. Hindi po basta kami makalabas. Ano po, yung asawa ko po kasi, ugali at taglay niya na pag gusto lang niya magtrabaho, magtatrabaho siya. Pero pag hindi niya gustong magtrabaho, hindi. Minsan hindi naman sa amin umuwi yun. Totally ako lang talaga ang, kung baga, nanay at tatay ako sa pamilya ko. Nandito po kami ngayon sa barangay, Mataas na Barangay. At may kakamustahin daw tayo. Guys, kahapon po kasi galing po ako dito at sinusundo po si nanay ng barangay. So, bakit po kayo pinatawag na eh? Tinawag nila ako kahapon dahil nga nagbigay din tulong ang mayor po namin. Pasensyahan ko na lang raw dahil sa pandemic, wala rang pondo masyado. Binigyan po ako ng konting tulong para raw makatawid yung gutom namin dahil po wala talaga kaming hanap buhay, wala. Yun lang talaga gawa ko, basahan lang. Eh kung makapagbenta ako, mayroon akong ibibili ng pagkain namin. Pag hindi ako makapagbenta, wala din akong pangbili. Eh di yung bigay nilang pera ngayon, yung sa Martes pa kasi pabariya yun, pambili ko po yero para po makatayo ulit bahay ko. So, pansin ko lang, June, napaka-supportive ng dito. Guys, dito po kasi, itong week ho na to, na-focus ho kami dito sa San Ildefonso at San Miguel. Pansin ko lang po, supportive po yung mayor nyo rito, no? Opo, mabait po mayor namin. Kaya po Panahon nyo na, nanay, para magpasalamat kay Mayora. malaking pasalamat po kay Mayora kasi lahat ng bagay at lahat ng oras pag kami mga kabarangay niya na may mga problema, may tugon talaga. Basta't dumaing ka kaagad sa kanya. Kaya nagpapasalamat din ako kay Mayora. Opo. At bago po muna matanong lahat-lahat, si nanay po ay anong pangalan? Annalyn po. Opo, ilang taon? Mag-51. 51. So, nasa po yung asawa niyo? Ala po dito eh. Nag-work po siya? Opo. Ano po ang trabaho po ng asawa niyo? Ano po, yung taga-file po siya ng hollow blocks. So, okay din po palang kita niya, no? Income niyo. Magkano Hindi po po. sahod niya? Ang sahod po niya, piso lang ata sa isang hollow blocks. Eh, pag nakapag-file siya 300 pesos sa isang araw, 300 po araw niya. Eh, yung merienda niya at saka yung pagkain, doon po, kuhanin sa 300 na yun. So, ilan po anak niyo? 4 po. Ilan taon po yung panganay? 16, Sumunod po, 15, 15, tapos... 13 yung isa, 10 yung bunso. So, yung pong wala pa ho palang lahat to, nag-aaral pa po, no? Opo. Pero nag-aaral po sila lahat. Opo. Kayon lang, wala silang aral po nga dahil pandemic po. Tama po. Pero nung nakaraang taon, mga nag-aral po sila. Eh, nung gumagawa ho ako basahan, ano po yun? Yung mga tela ko bagong dating, dito nakakalat. Eh, emergency po yung pag-alis ko, kaya hindi ko
naisip na baka masalat ng aso yung uli, ay katol or ano, nakatumpok po ang basahan dyan. Ang katol nakapagitna po sa basahan. Baka nagalaw lang ng aso, tas pumatong sa mga basahan. Habang humahangin kasi, medyo malakas ang nung apoy, kaya biglang lumiyab po. Dahil ang loob ng bahay ko, itong terrace kasi po to, yung mga gamit ko na yun, doon po nakalagay, ayun, mga Durabox or aparador dito. Nanay, anong oras nangyari yung sunog? 3:00 po ng madaling araw. Nasaan ho kayo nun? Buti. Emergency nga po kasi yung mga anak ko nasa kuryente po sila natutulog. Nakikitulog po sa ibang bahay kasi po yung bahay po talaga namin maliit. Buti na lang. Wala natutulog. Ako lang po ang nasaktan, ayaw sunog ko sa paa. Saan? Yung panganay ko, yung 16, tumawag sa cellphone, "Mama, punta ka dito," kasi yung kapatid nila isang babae lang po. Sumasakit raw po tiyan at nagsususuka. Ako naman, nung matapos ako sumagot sa kanya sa cellphone, inilapag ko rin sa lamesa sa ibabaw nung tela na basa na gagawin kong basahan nga. Yung cellphone ko at saka wallet. Yung wallet ko, 1.8 lang naman laman. Naisama doon sa cellphone ko dahil wallet at yung pera nagsama at cellphone. Nung bumalik po ako nung mag-alas 4, wala, dingas na yung bahay ko. Ugdaw na, wala nang hahabulin. Kasi po, ang bubong nun, goma. Ang dingding po sa wali. Kawayan lang din po yung mga ganon. Kaya mabilis dumingas dahil nga yung bubong niya, goma din talaga. Yung iba pang dingding, goma. Kaya siguro mabilis lumiyab. Nasaan po yung mga anak nyo ngayon? Nandiyan na sila? Bunso ko po yung andin eh. Ando doon, naglaba po doon sa doon sa dinadaanan nyo doon na nagwawashing 2 binatilyo na dire. Buti na lang wala sila dito. Kasi kung nakatulog kami tas doon dumingas, pintuan unang dumingas ang kwarto po namin doon, tag-iisa kami higaan. Doon po sila, yung 2 bata doon, dini sa gitna yung 2, bunso at babae. Dito po ako sa pinakagilid. Kung dito po kami natulog, baka may na-disgrasya po kasi ang unang lumiyab, ito pong mga durmatin po, pintuan. Hindi po basta kami makalabas. Mainam na lang yun. Hindi ako natulog pero kung natulog siguro ako dito dahil sa hirap ko talaga araw-araw, lahat ng araw. Hirap din talaga ako dahil kung saan ako maglako ng basahan or maglako ng personal collection, pag uwi ko parang pagod na ako. Pag natulog ako para na akong mantika. Minsan mga kapitbahay ko tatawagin raw nila ako. Dahil palabas na kami palengke, mag-alas 4 ng madaling araw. Hindi pa po ako magising kahit binabato na po nila yung bahay namin. Hindi pa rin ako magising dahil siguro sa pagod. Minsan kasi nanay, yung kasipagan medyo i-balance din mo natin, no? Kasi po pagka sinagad naman mo natin yung katawan natin, mapapahamak naman po yung katawan nyo. Maganda po balance lang, no? Di po sir kasi, minsan kasi kapos na kapos kami. Siyempre habulin ko na wag kaming makapos. Mga anak mo, mag-uumiyak pag wala kaming kakainin. Kaya sa kunting kita, halimbawa, ang kinita ko ngayon, 300. Kukulangin kasi yung panganay ko dati, naggagamot yun. Di yung sa gamot lang at saka sa maintenance, kukulang yung 300 sir. Kasi ang gamot ko, 30 plus isa. O 2 beses ako inom sa isang araw. Kukulangin ang kinita ko. Ano po yung ginagamot po ng anak nyo? Ano po yun? Yung leukemia po. May leukemia siya, yung panganay. Kumusta na po siya ngayon? Napakabata pa ho niya, 16. Okay lang. Pag nakainom gamot siya. At minsan nakaka-combine din yun pag hindi maagapan sa gamot sir. So hanggang ngayon po, uminom pa ho ng gamot? Paminsan-minsan iinom siya. Pero kumusta na po siya ngayon? Okay lang po, malakas siya, masigla. Sabi ko kasi, nak, mahirap na magkaroon tayo karamdaman kasi kahit ubot-ipon lang, sabihin sa atin, COVID na tayo. Kaya dapat mag-ingat tayo, huwag tayo lagnatin, huwag tayo madala sa doktor kasi sabihin COVID kahit hindi COVID. Opo. Meron ho kayong iniinom din na gamot. Ano po ba yung ano nyo? Losartan plus iniinom ko kasi minsan tumataas presyon ko, tumataas ang ano ko sa puso, kaya permis ako may losartan plus. So, meron na kayong maintenance sa ano po? Kasi na-stroke na po ako isang beses. Mainam na nga lang ang Panginoon at yung ngiwi na yung mukha ko po nung una kong stroke. Nung nagpa-therapy ako, bumalik rin sa normal yung ano.
Minsan nga, yung pagod na pagod ako, nauutal po ako kasi parang naninigas dila ko. Kaya hindi na po, ibig sabihin ko, gusto ko lumakad ako, madilim pa, maaga pa. Kasi pag medyo ganito na oras, pag malayo-layo lakaran ko, sir, na hihingal ako. O talagang ginagawan ho nyo ng paraan yung Opo. pang araw-araw po ng panggastos nyo, no? Grabe. So, Ngayon, yan ang super, ma'am. Umalis ako, alas 3 madaling araw. Natapos po ako, naglaba nga pa kasi ako dun sa washing machine, may kuryente. Kasi hirap na po ako, apat-apat magbibihis sa akin, tapos ako maglalaba. Naglaba ako alas 3:30 pa. Nung mag-alas 5 pa, yari na. Bago mag 5:30, umahon na po ako para makapagbenta ng basahan. Kasi pangangailangan namin sa araw na to, hindi ako makakakita kung hindi ako lalakad. Oh. Totally ako lang talaga ang, kung baga, nanay at tatay ako sa pamilya ko. Lalo na yung pasukan. Alas 3 gising na po ako dahil pagka magpapakulo tubig, liligo sa mga bata, magluluto ng almusalan. Minsan magbabaon sila sa school, kailangan iayos mo na ibaon para pag alis nila, nakagayak na lahat. Minsan kasi 6:30, magsialis na dito kasi naglalakad lang po sila puntang school. Ramdam ko yung pag-aasikaso ni nanay. Kahit, Yung pagod, no? oo. Malaking bagay na po yung 10,000 bigay nila na chiki dahil yung 10,000 kahit papano, bubong man lang masaya na ako kasi pwede na kaming gumawa ng ganito. Magpupulak na lang ako ng ganito, siya na lang dingding ko. Pinatawag ko kayo ni Mayor para sa bahay nyo at meron nung binigay pang tulong ko sa inyo. Naisip po namin ano kayang negosyo na pwede nyo naman, na pwedeng buksan kahit makatulong po sa pang-araw-araw po nyo na panggastos dito. Kasi sir, ang negosyo ko po talaga, yung sa personal collection po, malaking bagay din po sa buhay ko kasi po, pag naglako ako dun sa personal collection, lalo na yung mag-promo po, malaking bagay yun kasi ang tubo ko po dun, higit kalahati. Sabi nyo po parang mas major ho na pinagkukuhanan nyo ng kita yung pananahe. Opo, yung basahan din, ngayon man, kahit pa paano, gusto nyo, picturean nyo yung mga manggagawa doon. Din may mga manggagawa ko, 3 bahay po yun. Mainam nga ba? So, meron ho kayong kumbaga kayo yung nagpapatahe. Oo, financial po ako, nagpe-financial. Natuturuan ko lang po sila parang pare-pareho po kami magkumita. O sige ka, ako gumawa kayo. Ito'y porsyento niya, ba? Pera-peraso, yung small size, 8 ang bayad ko sa kanila. Yung big size, 10 piso isa. Kaya natutuwa din naman sila kahit papano. Sa isang araw, kikita sila 150 dahil nakakagawa sila 15 piraso or 10, may 100 po sila. Si nanay? Maabilidad si nanay. Sige na, dito patong mo sa akin. Di ba? Yung basahan nating Sige na, sample na Master na master ni nanay, oh. Kahit nakapikit siguro si nanay, Pwede, kahit inaantok na ako, sir, pwede kong gawin yan. Kasi tumanda na po akong ganito buhay ko. Na yung po mga anak nyo, marunong na rin po magganyan. Lahat. Marunong na lahat. Kahit pa paano, Nine, syempre nakakatulong din sila, no? Minsan may mga magpapaigib. So sabi nga Jun, pagka merong tiyaga at sipag, hindi ka magugutomin nanay na? Opo, may lalaga ka, may... Nay, ano po yung prinsipyo yung pinangahawakan? Siyempre po, yung pakisama sa kapwa. Kasi pag kulang ka sa pakisama sa kapwa, may pagkukulang ka. Bet ka mo, kung kulang ka sa pakisama sa kapwa, wala kang kapwa-tao. Pero kung marunong ka makikipagkapwa, may kapwa-tao ka. Ganun lang ang pinanghawakan ko, yung halimbawa, mga kaibigan ko na mga medyo maginhawa buhay. Pag tinawag nila ko, "Hoy, Ana, lika." Bakit po? Gawin mo nga to. Pag hanggat kaya ko, kahit gaano kahirap, basta't kaya ko. Sabi ko sa'yo, magtataba sa bukid, sir, gagawin ko yon. Mamakyawan ako magpulak ng kawayan. Mamakyawan ako magtaba sa palayan. Mamakyawan ako magtanim, basta't kumita lang ako, sir. Wag lang katulad nung masunog ako, wala na talaga akong tirang pera. Ang ginawa ko, may kuya ako. Hindi ko totally kaanak yun.
kuya lang kung tawagin ko dahil namatay ang mga magulang niya sa kandungan ko. Ako nagbantay sa ospital. Wala na po akong pera. Bigyan mo ako, kuya. Bakit? Magpupunan ako basahan. Pati yung mga ganito ko, sunog talaga. Ito. Ito kasi pag binili mo po to, 250 to. Isang patay. Opo. Bumili po ako nung 8. Kasi pag inutang ko pa yan, aasahan mo pang bayaran ko. Kung hingi, siguradong wala siyang asahan bayaran. Ganun lang ako kahit mga mayayaman yung kaibigan ko. Marami akong kaibigan mayaman. Kaya nga sila, mga kapitbahay ko sabi, hindi ka naman Ate Ana sunugan bakit? May Ate Ana ang biyaya dumating sa'yo may bigas, hatid plato, kurtina, kumot, papag. Binigyan agad ako kaya nga may higaan kami kunti kasi nung masunog undabis umuusok-usok pa yan mga nakahatid na may plato na, may kaldero na. Kung wala akong sa kapwa-tao, malasakitan kaya akong ganon. Kaya milalasakitan nila ako. Dahil yung kaibigan ko na sa akin, siyempre hindi ko rin gagawa ng pagkakamali. Pero minsan naman, magkakamali tayo kasi tao lang po tayo. Pero yung pakikikapwa-tao, kailangan talaga sa prinsipyo ng tao. Sabi nga, pagka may tinanim po kayo, no? Oo, pag maayos na buto tinanim mo, aani ka nung maayos. Kung hindi ka tatanim nung hindi ka tatanim nung maayos na buto, hindi ka aani nung maayos. Tama po, nanay. Ganun. Nay, totoo po ba yung kasabihan na di bali ng manakawan, wag lang masunugan? Totoo yun, sir. Kasi pag manakawan ka, kung ilang peraso lang kuhanin. Kung masunugan ka, alam mo ba, sir, kaya ako, sabi ko, oo na. Bagay, sapat na yun, walang nasaktan sa mga anak ko. Kahit nakuboy bahay ko, tao naman ang nakatira. Pangalawa, yung pampakabit kong kuryente na wire, halagang 10.5, kuryente, kabibili ko lang. 4 na kahon dahil magpapakabit na nga ako ng kontador. Pati bowl namin, nasunog. Ay, bowl, wala nang bowl yung Puso Negro namin dahil nadurog. Ito na po ba na yung sa tingin nyo pinakamahirap na hamon sa inyo? Hindi, sir. Hindi, ito lang. Kasi umpisa maliit pa yung mga anak ko. Ang mga pagsubok na sa akin lahat. Magkasabay yung 4 magkasakit. Ang hanap buhay ko, sir, hanggang ganito lang talaga. Katulad yan, ang kinita ko ngayon noon, 280 pa lang. Parang hindi pa ako komportable noon kasi 4 yung papakainin ko. Nung maliliit pa yung mga anak ko kasi pwedeng adubuhan mo lang talbos kamote. Kaya ako kahit saan man, hindi ako mawawalan ng mga halaman, gulay, talong, sitaw, ukra. Kasi minsan pag wala kaming kakainin, kahapon nagbunot lang kami kamote, wala kaming tanghalian. Kamuting kahoy, 1 puno, 1 kainan na namin. Pero nung mga maliliit pa talaga, sir, yun ang hirap na dinanas ko. Ito namang, sabi ko, hanggat buhay kasi may pag-asa. Yun ang sa sarili ko. Wala man akong kausap ng mga ganun. Pero pag ako mag-isa, minsan natulog ako mag-isa dyan. May pag-asa naman talaga ang tao hanggang buhay. Yun naman ang sabi sa Panginoon, di ba? Huwag mangangamba. At hanggat buhay ka, may pag-asa. Kaya, mainam na lang walang nasaktan sa amin. Ano pong sa tingin nyo, nanay? Naisip po kasi namin una ni June, makina. So hindi po pala kailangan ng makina sa negosyo nyo. So kamay po pala ang gamit dito, no? So sa tingin nyo po, ano yung pwede namin maitulong sa inyo? Ako hindi naman ako magde-decision, sir. Kung ano ipagkaloob, pasasalamatan. Kasi hindi po ako ibig sabihin, hindi ako mag-declare na ganun itulong nyo sa akin. Kasi kung ano ipagkaloob nyo, pasasalamatan ko at kusang loob nyong binigay. Nabanggit nyo kanina na kayo na po yung parang nagsisilbing nanay at tatay. Paano nyo po nasabi? Ano po, yung asawa ko po kasi, ugali at taglay niya na pag gusto lang niya magtrabaho, magtatrabaho siya. Pero pag hindi niya gustong magtrabaho, hindi. Saan po ba siya umuwi? Minsan hindi naman sa amin umuwi yun. Nung nagkasunog, umuwi naman po nun. Ala siya nung masunog. Nung mga pangalawang araw, umuwi siya. Naabutan nga ni dito. Umuwi siya. Nangungumusta siya kung bakit talo nasunog. Buti nasingit mo, June. Akala ko po nagpapagod siya para sa inyo. Hindi po. Nung Wala dala nung masunog na kami, ang dala niyang pera, 220. Hanggang saan yun? Ilang araw siya kumain sa amin. Bibilangin ko raw yung kinain niya. Para naman raw kung ano. Di siyempre ako nagpaliwanag lang po ako. Kasi 4 na araw kang kumain. Sapat ba sa'yo yung 220? Nay, tanong ko lang, bakit kaya ganon si tatay sa inyo?
Hindi ko po alam. Kahit na baka usapin ko siya yung madaling araw, kausapin. Uy, mag-usap nga tayo. Paano ba talaga buhay natin? Ganon. Ako, mangungutang bukas. Ano kung mangutang ka? Dito na lang mag-isa mo. Matuto. Oo. Yung siya talaga, sir, maangas, maangas talaga totally siya. Umpisa noon pa man. Kaya minsan po, pagka uwi po siya galing sa barkada niya, lasing, kahit wala po kami kasalanan, pinapalo po kami. Sana po hindi na po siya uminom, tsaka po sana po galingan niyo na po sa pagtatrabaho para po hindi po kami sa hirap.